Day 23 na po tayo. Ang babasahin natin ngayon ay Genesis 32, 33, and 34. So, kung meron kayong Bible, bukas kayo sa akin sa Genesis 32 hanggang 34. So, hindi ko na siya babasahin sa screen kasi medyo masakit sa mata magbasa sa screen. And I already prayed na, so let's start reading the Bible. Genesis 32, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ay grabe naman, ang ganda naman ito. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na ito ngayon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang sinabi, "Ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko na ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo." Balik ng mga sugo, sinabi nila, "Nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubang na bahala." So, yung takot yan pala 'no, hindi lang siya sa atin ngayon 'no, kahit si Jacob, it's natural. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati ang mga hayop upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makatakas. At nanalangin si Jacob, "Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita na may patayin niya kami, pating mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at daang inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 batasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, "Mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan." Sinabi niya sa naunang alipin, "Kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, 'Sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito?' Sabihin mong ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob, regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring kasunod na ninyo ako." Ganito rin ang inuutos niya sa pangalawang pangkat, pangatlo at lahat ng alipin kasama ng kawan. Pinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob, itinawid sa ilog Jabbok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang alipin. Pagkatapos na itawid ang lahat niyang ari-arian, iniiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hangga't hindi mo ako binabasbasan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya yung si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" Sagot naman din ng lalaki at binasbasan niya si Jacob.
Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayunmay buhay pa rin ako, at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay ng lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasamang 400 niyang tauhan, kaya't pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang likod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya ay patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nagkaiyakan ng magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, tinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasama mga bata at ang tapos ay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang kawan ng salubong ko? Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lamang iyan. Sinabi ni Jacob, hindi, para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talaga ako'y pinatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ng Diyos, hindi ako kinapos sa anumang bagay, at hindi niya ginigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga bata'y mahina pa, inaalala ko rin ang mga tupa at mga bakang may bisero. Kung tayo magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ng lakad hanggang sakayan ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayon, sasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko. Hindi na kailangan, labis-labis ng iyong kagandahang loob sa akin. Sabi niya naman ni Jacob, nang araw na iyon ay munas na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda na isang parang sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 perasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan si si El ang Diyos ng Israel. Hanggang 34. Minsan si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor na isang Hivita, at pinuno ng lupaing iyon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahas. Ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinigap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lala na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi mo na siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng bakang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan, nabigla sila ng nabalitaan ang nangyari sa kapatid, at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din na lamang na iniibig ni Shechem si Dina. Bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, hayaan nating mapangasawa ang aming mga binatang iyong mga dalaga at ng aming mga dalagang iyong mga binata. Sa gayon, maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto, maaari naman kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakausap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ako sa aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasalamang kami.
Dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlinlang ang pagsagot ng mga anak ni lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan na namin kung hindi tuli ang mapangasawa ng aming kapatid. Payag lang kami kung ikaw at ng lahat ng mga lalaking nasa sakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at inyo namang mapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamuhay tayo magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at sapagkat napakalaki ang pag-ibig ni Shechem kay Dina, si Shechem ay iginalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng ama ang mga lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama sa mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwag din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ng kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit maaari lamang ito kung ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakhan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman ang sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuli. Ang ikatlong araw nang matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simeon at Levi ng mga kapatid ni Dina ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaking naroon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at itinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay, sinamsaman naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahahaling ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa paghalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng napapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ng mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhayan ako ng mga Kananeo at Perizeo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maaari nilang lipulin ang ating sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring isang masamang babae ang aming kapatid. So, dun po nagtatapos ang ating Bible reading.